Yan po mga ka-hybrid, ay kami po ay magpapa-harvest na nitong tanim namin, RC506 po mga ka-hybrid. At timing po ngayon at may konting araw, pero mamaya uulan na naman po ng malakas yan at wala pong tigil ang ulan dito. Uulan tapos ganyan ang panahon, titigil tapos uulan na naman. Kaya medyo may konting tama po itong aming tanim na 506, yung full smooth na siya, na medyo tapos nangitim na po siya ngayon, no? Panay po kasi dulot po ng panay ang ulan. At i-rebuild din po natin mga ka-hybrid yung SL12 namin tsaka yung 342 po naming tanim. At ngayon po tayo nagkaroon ng pagkakataon na mabidyohan po ito ang aming tanim. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid, at finally ay kami po ay magpapa-harvest na. At alam naman natin na napakamura ng palay ngayon. So ang benta namin ngayon dito is 12. Yan mga ka-hybrid, ang alok sa ang mga bentahan ngayon 12. Itong RC506 inbred variety. So ngayon ay hindi ko na kayo na-updatean about dun sa SL12 namin at saka yung yung kabilang tatanim namin na 342. So ayun, i-reveal natin kung makakailan nga po ba kami. So doon, i-reveal ko muna dun sa tanim namin na 342 is isang hektarya, naka 148 lamang po kami mga ka-hybrid. At dun sa SL12 naman namin, naka 182. Yung sa hektarya din namin doon mga ka-hybrid, yung SL12 kasi hindi na natin nakita yung actual na pag-harvest namin doon kasi may pasok tayo at hindi natin naaktuhan. Pero yung 342, meron akong konting video, meron ako papakita konti. Yun lang po, pinabidyo ko lang po sa inyo, sa aking kakilala, sa aking pinsan, para makuha ko rin kung ano yung naging pa-actual harvest. So ngayon, ito naman, wala akong pasok ngayon. Actual natin ngayon, itong pag-harvest namin, RC506. So ayan o. Yung timing na wala tayong pasok, ito lang yung naaktuhan natin na makikita natin na kami ay nagpapa-harvest na. Ayan. Medyo may tama po itong konti lang, no? Ang tinamaan lang dito sa aming tanim na 506 yung full smooth o yung kulugo. Ayan, pero hindi naman lahat at madalas nga ang ulan dito. Ayan. So ayan. So tara. Silipin muna natin yung naging resulta ng tanim na to para may rekomenda natin sa darating na dry season. So makikita nyo rin yung actual na inuhay niya, mga pinutil. So sariwa pa rin siya. Yung iba dry na, hindi balanse yung kanyang paghinog. Ayan, katulad doon. Ayan, may mga green pa konti doon. At sa gawin doon, meron pang konting green. Yan mga ka-hybrid, at titingnan natin ngayon at para may rekomendo ko rin po sa ating mga ka-farmers na ito po yung itanim nyo nitong darating na dry season. So ano pang hinihintay nyo? Tara, let's go! Yan, sa magandang araw na po mga ka-hybrid, ipakita ko lamang po sa inyo yung actual na tanim namin na RC506. Ayan, so medyo dry na siya kasi nagkakamurahan ng bentahan ngayon dito sa aming lugar. So nakuha pa ito ng 12. So wala tayong magagawa. 12 RC506. Yan. Doon sa SL12 namin 11 lang, 1150. Tapos doon sa 342 namin ano lang, 1150. So ito mas mataas ng konti. Medyo tumataas ng konti, ano? Ayun, no? Para siyang style hybrid din. Maganda yung ano niya, oh. Ito yung in-spray na nag-spray din kami dito ng ano, no? Fungicide, oh. Ayan. Tingnan naman, oh. Yung
galing sa, ayan o, ito yung galing sa Syngenta, yung Armore. Tingnan mo, actual. Oh. So yun yung pagkakaiba ng pagka kayo po ay nag-spray ng Armore. So wala yung mga minsan yung atang niya. Malinis ang butil oh. Kaya mga kaibigan. Pero hindi maiwasan, kaya katulad nyo. Tingnan mo yung uhay niya, oh, napakahaba. Oh, napakapintok din ang uhay niya. Oh. RC506 siya mga kaibigan ha. Hindi yan hybrid. Pero parang napakaganda ng ano niya. Ito yung sinasabi kong ayan oh. Tinamaan ng full smooth. So hindi naman lahat. So maganda pa naman. Oh, medyo may konting kasariwaan pa naman. Pwede na. 12. Saktong 12. Ano sana to eh, 1180. Pero nakita niya rito sa mga partner niya, madilaw-dilaw na. Ginawa niya ng 12. So ito po ay 104 days. Ayan, ang kanyang maturity na pagka-harvest. So pwede nang anihin mga 100, 104, 105. So pwede pa kung gusto niyo pang padrayin, mas maganda mga 108 days pwede na yan. Ayan mga ka-hybrid. Oh. Ba? Madilim. So yan, 104 days. Maturity niya. Actual harvest. RC506. Ayan. Yan, medyo sariwa pa dyan, no? Pero dyan sa part na yan, medyo dry na. Oh. Kaya, nakuha pa ng 12. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. At, bawi tayo next cropping, dry season. At 182 SL club namin, third trial na yon. So naka 182 pa. Kahit na may mga tama din yon. All smooth ang mga matake dito. Kulugo. Kahit yung triple to namin, atake din ng full smooth. May nagsasabi, di ba na first time namin to nasubukan itong RC506. May nakapagsabi kasi, nakapag-trial na nito ay malakas daw umani ito at mabigat din daw ang butil. Ayan, para din daw siyang 402 yung bigat. Pero hindi katulad sa 506. Itong 506 namin, mas mahaba yung uhay niya kaysa sa 402. Ayan, mas mapintog ang kanyang mga uhay. Mahaba siya kaysa sa 402. Ayan. Yan mga ka-hybrid, update ko po dito sa aming tanim. Na ito po ay ginamitan namin ng abono na 5 bag lang. 5 bags lang ang amin nagamit. Plus cow manure. Ano ba? 3G's foliar at yung fungicide na Armore. Yan, galing sa Syngenta. Ayan oh, medyo sariwa pa rito sa part na yan. So hindi balance. So panayan ko lang kasi rito kaya medyo tinatamaan ng full smooth. O tingnan mo naman ang kanyang butil. Para siyang hybrid. Pero hindi to hybrid ha. So yun lang mga ka-hybrid, update dito sa aming tanim RC506 at sa tanim namin na yun, 222 at SL12. Hindi ko na kayo na-updatean doon.
Dahil nung actual harvest nila, hindi tayo nakapag-video. Dahil wala tayo at may pasok. So ngayon, wala tayong pasok. Ito lang yung ating may papakita sa ating mga ka-hybrid ngayon. Ayan. Okay. So yan po mga ka-hybrid. Update dito sa aming tanim. 12 per kilo. Ayan. Hindi pa rin tumataas. Mag-ingat po tayo. At sana, dyan sa lugar, magkano din po ang presyo dyan sa inyo. Sa magandang araw na lang po muli mga ka-hybrid. Mag-ingat po tayo at God bless!